Siksikan ngayon sa mga evacuation center sa San Juan ang mga residenteng nasunugan. Ang sinasabing dahilan ng sunog, kandilang naiwang nakasindi at hindi ang lalaking napatay sa bugbog ng mga galit na residente. Mula sa San Juan, nakatutok live si June Veneracion. June! Mel, lumabas nga sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection na kandila o naiwang kandila sa isang bahay ang pinagbulan ng napakalaking sunog dito sa Barangay St. Joseph, dito nga sa lungsod ng San Juan. Duguan at nanghihina na ang lalaking ito na nakilalang si Michael Muñoz nang abutan ng mga pulis kaninang madaling araw sa gitna ng sunog sa Barangay St. Joseph sa San Juan. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, kwento-kwento daw ng mga residente na ang lalaking ito raw ang nagpasimuno ng sunog, kaya siya kinuyog. Pero sa bandang huli, namatay din ang lalaki ayon sa Public Information Office ng San Juan. Iniimbestigahan na ng pulisya kung sino-sino ang bumubog kay Muñoz para sa paghahain ng reklamo. Pero lumabas sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection na ang naiwan ng kandila sa isang bahay ang pinagbulan ng sunog. Iwanan yung mga bata, wala tayong adult na naiwan doon. 8 years old yung naiwan sa bahay, saka isang 2 years old. Kaya siguro nakaligtaan. Yun ang cause ng sunog. Kasi 2 months na itong bahay na walang kuryente. Pinutulan sila. Ang tatay ng mga bata ay nasa trabaho. Ang nanay ay nasa labas naman daw. Yun ang isa sa anggulo na titingnan natin kung pipili tayong magsampa ng kaukulang kaso. Bukod sa halos 500 bahay na nasunog at 5,000 kataong naapektuhan, may 3 fire truck na na-damage at 2 pang bumbero ang nabato at nagulpi. May mga residente raw kasing naging bayolente dahil nabagalan daw sa pagresponde ng mga bumbero. Ilang metro lang ang layo ng pinangyarihan ng sunog sa pinakamalapit na fire station. Pero sabi ng BFP, nahirapan sila sa pagpasok dahil sa mga nakaharang na gamit sa daan at naging magulo na raw ang mga residente. Importante ngayon ma-secure muna yung area, ma-clear, tanggalan muna ng yung possibility na may looting, etc. Ang mga nasunugan nagsisiksikan ngayon sa mga evacuation center di kalayuan sa pinangyarihan ng sunog. Si Visitacion Iganya, hindi alam kung paano muling magsisimula. Ang suot na damit ang tangi niyang naisalba. Ang hirap po talaga ng kalagayan namin, sir. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Kaya nga magpapasko ganito kami, nasa kalsada kami, magbabagong taon. Ang pamilya ni Genevieve Bañez sa kamag-anak muna nakikisiksik. Pero alam niyang hindi naman ito pang matagalan. Kailangan din nila maghanap ng malilipatan ng kanyang mister at 3 nilang anak, kabilang na ang kanilang baby na ipinanganak lang nung nakarang linggo. Wala kami nalabas na kahit yung gatas, wala. Walang gatas yan ngayon, naghahanap nga ako ng bote, walang gatas. Wala akong nalabas kahit isa talaga, nalimas lahat ng gamit namin. 2 covered court at mga tent ang inilaan ng San Juan para maging evacuation center. Ang relief goods na idudonate sana sa mga biktima ng Bagyong Pablo sa mga nasulugan na lang ibibigay. It seems na dito pala sa San Juan magagamit na namin yon. So one good thing hindi pa natin na-transport yon, siguro blessing in disguise. Ang lupa na inokupahan ng mga informal settlers ay pagmamayari ng pamahalaan ng San Juan. At sinabi rin ng pamunuan ng syudad, hindi napapayagang makabalik ang mga nasulugan sa lugar. Mali, papakita namin sa inyo ngayon yung live video ng situation dito sa evacuation center dito sa Barangay Corazon de Jesus. Sa mga sandaling ito ay nagkakaroon ng food distribution dito sa covered court na ito, Mel. Itong covered court ito maswerte-swerte dahil mas malaki ang espasyo kumpara dun sa isang covered court na napakasikip ang lagay ng mga evacuees doon. Pansamantala lang itong paninilihan ng mga evacuees dito sa evacuation center na ito. At isa raw sa mga option na pinag-aaralan ng lungsod ng pamahalaan ng San Juan ay yung relocation na ibibigay dun sa mga nasunugan sa pakikipagtulugan yan ng National Housing Authority. May isa pa palang nawawala, Mel, dahil sa sunog na yan, ang nawawala isang 55 years old na kinilalang si Wilfredo Dineros Jr. Si Mang Wilfredo Dineros Jr. ay kapatid ng kapitanan ng mismong Barangay St. Joseph kung saan nga nangyari ang napakalaking sunog na yan, Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.